Thank you. Magandang panahon po para sa inyo. Ito na naman po ang inyong katax, Emelino T. Maestro. At ito po ang aking paniniwala at konbiksyon sa ginawang Revenue Memorandum Order ng BIR. Yung pong RMO 38/2011. Guidelines and procedure in the implementation and compliance with the issued travel assignment orders and revenue special orders covering transfer reassignment of personnel. Nakakatakot po ito, ma'am. Kasi tingnan nyo, ano ba ibig sabihin ng revenue travel assignment order? Yan nakasulat. Babasahin lang natin. This order direct a revenue personnel to be transferred or reassigned to specific function in a specific office, and it's issued by the Commissioner of Internal Revenue pursuant to Section 17 of the National Internal Revenue Code. Ibig sabihin, palipat-lipat ng assignment o ng trabaho ang mga revenue officer at si commissioner lang po ang pwedeng gumawa nito. So, ang revenue special order naman ay ina-assign ng revenue commissioner temporarily ang isang BIR official sa isang function. For example, LN. So, assign ka riyan sa LN. So, ang system nito, bakit importante na malaman natin kung kailan na-transfer ang tao, kung kailan lumipat ang revenue officer from one place to another place, from one office to another office, from one position to another position. Very important po ito, sir and ma'am. Kaya, ang system nito, ang nakakatakot dito sa ginawa ni Commissioner, nilagyan niya ng kolatilya. Ito po yung kolatilya. Sabi rito sa number 6, tingnan nyo maigi yung number 6. Okay, RMD, ibig sabihin ho ng RMD is Revenue Management Division. Ito po yung mga nagtatago ng mga official revenue issuances or administrative issuances ng BIR. Ito po ang nakasulat. Records Management Division shall not be allowed to disseminate, distribute copies of RTAOs and RSOs to other offices without authority. Ibig sabihin, hindi pwedeng humingi ang taxpayer. Hindi niya pwedeng tingnan kung ano ang laman ng RTAO at RSO, which is very important sa ating mga taxpayer. Let me explain. Let ATM explain. Alam po ninyo, ang RSO halimbawa, ini-issue ho yan sa isa sa mga reason kung bakit nag-i-issue ng letter of authority ay dahil sa RSO. Like tayo liro na yung RSO. Ang RSO po, merong binibigay na trabaho si Commissioner temporarily. For example, itong nahawakan nating kaso, ay nakasulat doon sa letter of authority na kaya in-issue yung letter of authority dahil nag-issue si Commissioner ng RSO. Nilagay lang yung number, hindi naman nilagay kung ano laman ng RSO. So, sabi ko doon sa aking tinetrain na tax consultant, sabi ko sa menti ko, kunin mo yung RSO na yan at tingnan mo kung ano nakasulat sa loob. Baka kako, hindi yan yung tamang RSO para dito sa taxpayer na ino-audit. So, ganun na nga ang ginawa nung aking mentee. Pumunta siya sa BIR at humingi ng RSO. So, sabi ko, basahin natin. Nakita namin dun sa RSO na yon na ang i-audit ay mga LPG, ano tawag nun? LPG distributor or LPG, ano ba yung sinasaksak sa taxi? Basta yung sa pang LPG taxi. Sabi ko, ito bang gasoline station na ino-audit na to ay merong LPG na LPG na binebenta sa mga taxi? Wala. O therefore, hindi siya kasama sa i-audit. Void yung LA. So, ginagamit yung RSO na hindi natin alam kung ano laman para mag-issue ng LA. O di void. Kasi hindi naman siya liquefied petroleum retailer or dealer. Ang binebenta niya ay gasolina, hindi petroleum. So ngayon,
na-cancel tuloy yung letter of authority dahil nga wala naman dapat i-audit. Ang nakakapagtaka, bakit tinatago? Bakit tinatago? Isa pang example dyan eh. Kailangan natin itong RSO tsaka RTAO kasi malalaman natin dito sino lang ang mga BIR official ang pwedeng pumirma ng mga dokumento. For example, yung isang pinakita sa akin, isang men's magazine pinakita sa akin yung sabi ko sa kanya yung ang record. Sabi ko sa kanya, una kong tanong ito bang tao rito na pumirma? Na-check mo ba na siya ang in charge para pumirma dyan? Ang sagot sa akin sir, tinanong ko nga kung pirma niya yan hindi naman niya pala pirma. Tiningnan mo ba kung sino ba ang dapat pumirma sa ganitong klase ng dokumento? Hindi na makasagot sir Natakot na. Tinabi ko nga sir kung willing siyang paparusahan yung nameki ng pirma niya, sabi, wag na lang daw. Ano ba yan? May mali na ayaw pa. Ito siguro dapat sa mga ano na yan Ito ang dapat na ibigay sa kanila. Yan, pasabugan natin ng fireworks ngayong magbabagong taon. Ito pa. Ayan. So, ano ba nababiolate? Binviolate. Itong provision number 6. Itong binviolate niya. Hindi tayo pinapayagan kasi meron siguro ako yung naghihinala na may tinatago rito So, basahin natin kung ano nakasulat sa konstitusyon. Ito po ang nakasulat sa konstitusyon. Magkaiba. Ang nakasulat po sa New Civil Code, ito. Yan. Okay? Any person suffering material or moral loss because a public servant or employee refuses or neglects without just cause to perform his official duty may file an action for damages and other relief against the latter without prejudice to any disciplinary administrative action that may be taken. Ano ba yung kanyang pag-aralan natin? Ano ba yung kanyang duty sa atin? Tingnan natin yung Constitution, kung ano yung duty niya sa atin. Hanapin natin sa Constitution. Tingnan natin Constitution nito. Ayan, 1987. Tingnan natin yung Bill of Rights. Sa Bill of Rights, malalaman natin yan Okay. Ayun, Ito sa number 7. Tingnan nyo maigi. The right of the people to information on public concern shall be recognized. Ibig sabihin pala, itong BIR dapat ini-inform tayo sa mga public information na kailangan matutunan ng publiko. Paano natin malalaman yung ating karapatan at obligasyon kung lagi na lang itinatago ang mga dapat nating makita? At ito ang isa sa mga constitutional right, pinakamataas na right, ang constitutional right. Ang sabi rito, access to official records. Ang tanong ko ito, official record ba ang ang Revenue Memorandum Order? Natural. Official record dyan, nako, 10 minutes na naman. So, hindi ko madidiscuss lahat kasi hanggang 10 minutes lang ang YouTube. Di bale, gagawa ko ng part 2 para madiscuss ko lahat So, ito po uli ang inyong katax, Emelino T. Maestro. At sana, pakinggan nyo yung part 2 nito at para magkatulungan tayo. Tawagan nyo ako sa 742-0382 at 439-3918 kung gusto nyo mag-seminar ako, mag-lecture ako o gumawa ng tax manual sa opisina nyo. Marami pong salamat at magandang panahon para sa inyong lahat.